Isang karilag-rilag na araw sa lahat, panibagong linggo na naman ang siyang pagsasamahan natin. At naway maging handa ang bawat isa sa inyo na tanggapin ang panibagong paksa para sa linggong ito. Ano kayang pagsulat ng siyang bibigyan natin or bibigyan ninyo ng tuon ngayong linggo? Ito ay pagsulat ng panukalang proyekto. Pansinin ninyo yung kataga na nasa itaas. Huwag lang puro salita, doon naman tayo sa gawa. Yung salitang yan, yung pahayag na iyan, yung katagang yan, ay malaki ang siyang ambag sa pagpapakahulugan ng panukalang proyekto. At yan yung siyang aalamin natin. Bilang simula, karaniwan or kadalasang ginagawa, yung panukalang proyekto or proposal or project proposal, kapag kailangan itong ma-review ng isang individual o grupo para sa kanyang approval. Ang approval ay kailangan para mabigyang hudyat ang opisyal na pagsisimula ng proyekto. Karaniwan din na naghaharap ng panukalang proyekto para sa pinansyal na suporta sa paggawa nito. Karaniwang ginagawa ito ng mga non-government organization upang maaprubahan ang kanilang panukalang proyekto. Okay, ano nga ba yung sinasabing panukalang proyekto rito? Isa-isahin natin ngayon yung pagpapakahulugan rito. Makikita ninyo, ginagawa yung panukalang proyekto, yung project proposal, para hingan or humingi ng permiso para masimulan yung isang proyekto. And mostly, isinusulat siya para maaprubahan yung pinansyal na kailangan para sa proyektong yun. Okay? Alamin natin ngayon isa-isa kung ano yung kahulugan, uri at katangian ng sulatin na ito, ng panukalang proyekto mismo. Ang panukalang proyekto ngayon ay isa siyang detalyadong description ng isang serye ng mga aktibidad na naglalayong marisolba ang isang tiyak na problema. Ito ay isa ring paraan upang makikita ang detalyadong pagtatalakay sa dahilan at pangangailangan sa proyekto, panahon sa pagsasagawa ng proyekto at kakailanganing resources o kagamitan. Riyan, pinapakita, pinepresenta siya para makita kung bakit, ano yung dahilan kumbaga, bakit kailangan ninyong maisagawa yung proyekto na iyan, ano yung ilalaan na panahon para matapos yung proyekto na iyan, and then ano yung mga kakailanganing resources. Kasi kapag magkakaroon ka ng isang proyekto, nangangailangan talaga siya ng pinansyal na kagamitan or na suporta. Okay? So, liban dyan, kadalasang nakasulat yung panukalang proyekto. Kadalasan. Okay? Pero minsan naman, nagkakaroon tayo ng anyong oral na presentasyon. Kumbaga, pasalita lamang na inilalahad yung panukalang proyekto. Pero, nagkakaroon din ng kombinasyon ng mga ito. Nakasulat and then naka-oral na presentasyon. Yung iba isinusulat pa sa papel bago ilahad sa nakararami. Yung iba naman diretsahang inilalahad na lamang sa marami kung ano yung proyekto na iyon. Ngayon, maaari itong internal o yung ihain sa loob ng kinabibilangang organisasyon o external na isang panukala para sa organisasyong di kinabibilangan ng proponent. Na ngayon, sa sinasabing internal at external na panukala, para sa internal, internal, kumbaga, sa organisasyon lamang, sa loob lamang ng isang kumpanya. Pero external naman siya kapag di na siya kailangan ng proponent or di siya kailangan ng tao talaga na siyang magsasagawa nito. Bagkos ang lahat ang siyang kikilos. External, labas na sa organisasyon or labas na sa kumpanya. And sa sinasabing internal-external na ito, maaaring ngayon na isang panukalang proyekto, maaari siyang maging solicited o unsolicited. Solicited or unsolicited siya in a sense na isinasagawa
yung panukalang proyekto dahil may pabatid ang isang organisasyon sa kanilang pangangailangan ng isang proposal. Tinatawag siya ngayong solicited proposal. Pero kung wala naman at kusa or nagbakasakali lamang ang proponent or yung sino man yung may pakana ng proyekto na iyon, ay may tuturing itong unsolicited proposal. Okay? And then, mula rito, tinatawag din siyang invited o imbitado ang solicited while prospecting ang unsolicited. Ayon niyan sa naging pag-aaral ni na Lesecar, Petit at Flatley, 2000. Okay? So, yan yung sinasabi nila ngayon na panukalang proyekto. Ginagawa siya para paghingi ng proposal, paghingi kumbaga ng permiso para magawa yung isang proyekto. Okay? Halimbawa na lamang kapag sasagawa ka ng isang feeding program sa isang barangay. Para mapayagan ka sa pagsasagawa na iyon, para makapag-solicit ka ng tulong pinansyal, maaari kang gumawa ng panukalang proyekto. Yan yung ginagawa para ma-aproba yung proyektong nais mo. Okay? Now, may ilang mga tagubilin ngayon sa pagsulat ng panukalang proyekto. Mga dapat ninyong tandaan at may 8 ipapatanda ako sa inyo. Bibigay ko sa inyo yung mga tagubilin sa pagsulat ng nasabing sulatin. Una na riyan yung magplano ng maayos. Ikalawa, gawin ang pagpaplano ng pangkatan. Katlo, maging realistiko at makatotohanan sa gagawing panukala. Tapos, matuto bilang isang organisasyon. Kalima, maging tiyak. Ka-6, limitahan ang paggamit ng technical na jargon. Kapito, piliin ang format ng panukalang malinaw at madaling basahin. At pang-8, aalalahanin ang prioridad ng hinihingan ng suportang pinansyal. Isa-isahin natin, bigyan ng malawak na pag-intindi yung bawat tagubilin na ito. Magsimula tayo sa una, magplano ng maayos. Magplano ng maayos, wala pa rin kasing halaga ang sapat na oras sa pagpaplano sa isang proyekto. And that's true. Nangangailangan ng oras talaga kapag magsasagawa kayo ng isang proyekto. Kung maaga pang pagpaplano or maaga, kumbaga, binibigyan ng pagkakataon ng pagsasagawa nito na makausap ang mga stakeholder. Matalakay ang kanilang pangangailangan at masuri ang panukalang proyekto ng may sapat na oras. Kung mas maaga yung paglalahad ng nasabing panukala, mas maigi. Okay? So, yan lamang yung pinapakahulugan. Ikalawa, gawin ang pagpaplano ng pangkatan. Gawin ang pagpaplano ng pangkatan, makikita natin ngayon dito na no man is an island talaga. Kung may kasama sa panukala, makabubuting bigyan ng tungkulin ang bawat isa upang maging kolaboratibo ang paghahanda. Dapat may gawin talaga ang bawat isa para maging matagumpay yung nasabing panukala. Mabibigyan din ito ang bawat isa ng pagkakataong maging aktibo sa pakikilahok sa bawat gawain sa proseso ng pagplano at pagsulat ng panukalang proyekto. Magkakaroon ngayon ng sense of responsibility and achievement. Kumbaga, yung mga aatasan mo ng kanilang gawain, ng kanilang papel sa gagawing panukala. Okay? Sa gagawing proyekto. And then, ikatlo, maging realistiko at makatotohanan sa gagawing panukala. Ano yung pinapakahulugan nito? Minsan, dahil sa kawalan ng mahusay na pagpaplano, nagiging di realistiko ang panukala. Parang hindi na natin maa-achieve, kumbaga ba, parang ano na lamang, masyadong idealistic. Dapat may isaalang-alang rito kumbaga, dapat may isaalang-alang ng nagpapanukala kung ano ang posibleng makamit batay sa mga nag-e-exist na resources. Tandaan na ang nilalaman ng panukala ay laging SMART. Ano yung SMART? Specific,
measurable, attainable, realistic, at time-bound. Okay? Dapat maging realistic ko. Dapat hindi masyadong idealistic. Okay? Kabaliktaran ng idealistic yung realistic ko. So, kung dapat isalang-alang mo yung mga posibleng mga nag-exist na resources or sanggunian, maging specific ka. Dapat yung measurable na iyan and attainable, dapat makamit talaga. Then, realistic time-bound. Okay? So, dapat ganyan ang susulat ninyo. Dapat yan, kapag magpapanukala kayo, magbibigay kayo ng project proposal, dapat ganyan yung maging mindset ninyo. Tandaan ninyo yung SMART. Okay? Ika-4, matuto bilang isang organisasyon. Matuto bilang isang organisasyon or matuto sa sariling karanasan at sa karanasan ng iba. Kung may pagkakataong magbalik tanaw at suriin ang resulta ng naipanukalang proyekto sa organisasyong paghaharapan ng panukala, ay gawin ito. Okay? So, matuto kayo bilang isang grupo. Hindi lamang sa karanasan mo, bagkus maging sa karanasan ng iba. Okay? Pang-5, maging tiyak. Maging tiyak in the sense na huwag maging masaklaw sa mga pahayag sa panukala. Kailangan maging tiyak sa mga ipinapanukala. When you say huwag maging masaklaw, when you say masaklaw kasi, broad siya, malawak yung kanyang sakop. Pero sinasabi ngayon na maging tiyak, dapat specifico ka. Gaya ng naisa sa pagpapakahulugan or nare-representan ng salitang SMART. Diba? Specific. Maging specifico. Maging tiyak. Pang-6, limitahan ang paggamit ng technical na jargon. Ano yung sinasabing technical na jargon dito? Ito ay, ang mga technical na jargon ay para sa technical or espesyalisadong individual. Makabubuti sa isang proposal na maisulat ito sa isang wikang pangkaraniwan at naiintindihan ng lahat. Kasi may mga pagkakataon kasi yung mga panukala na pre-presenta masyadong technical, masyadong ang naisusulat hindi naiintindihan ng nakararami. Kasi ginagamit yung mga terminong sa kanilang grupo lamang ng professional na kauunawa. So iwasan yan. Naway isip ninyo iyan kapag magsusulat kayo ng panukalang proyekto. And then pang-7, piliin ang format ng panukalang malinaw at madaling basahin. Siguro madali na lamang ito. Marahil hindi lamang iisang proposal yung naipadala sa organisasyon o sa individual na target ng isang panukala. Kung gayon, makabubuti ang format na napili ay yaong malinaw at madaling basahin. Para sa isang organisasyon na nangangailangan talaga ng proyektong gagawin ay dapat ma-aproba, maraming nakastock na na mga papel dyan na panukala. Tapos, dapat gawin mo para madali lamang yung pag-approve and pagbasa niyan, maunawaan agad. Dapat may sulat mo ito ng malinaw. Madali siyang basahin. Walang paliligoy, kumbaga. Okay? Kung ano yung kinakailangan na i-presenta, yun yung ilalagay lamang. Malalaman nyo soon kung ano yung na dapat na maisulat ninyo. And then, pang-8, alalahanin ang prioridad ng hinihingan ng suportang pinansyal. Ito, mahalaga to. Kasi sa isang panukala, sa isang proyekto, nangangailangan talaga ng pinansyal. Maliban sa kawalan ng sapat na pagpaplano, ang kadalasang dahilan ng di pag-aproba sa isang proposal ay di magkatugmang prioridad ang organisasyong pinaglalaanan ng panukala sa mismong panukala proyekto. Kumbaga, malaki yung budget na nakalatag sa ginawa mong panukala. Tapos, yung kaya lamang ng organisasyon ay hindi aabot doon. Wala sa budget. So, hindi ma-approve.
Kaya dapat mag-coincide, kumbaga, yung prioridad ng organisasyon sa naging panukala mo. Dapat magkatukma kung pag-uusapan lamang natin yung pinansyal na suporta. Okay? And I hope ay naunawaan ninyo ang mga ito. Nang sa gayon ay maging malinaw sa bawat isa yung dapat na mailagay, na dapat tandaan para maisulat ng epektibo yung panukalang proyekto. Dumako tayo ngayon sa mga dapat gawin bago ang pagsulat ng panukalang proyekto. Ano yung mga dapat na ginagawa kapag magsusulat ng isang panukalang proyekto, lalong-lalo na kung bago pa ito maisulat. Okay? Simulan natin. Una na riyan yung pag-interview sa dati at inaasahang tatanggap ng benepisyo. Say for example, isa siyang feeding program. Ano yung dapat ninyong i-interview niyo, kumbaga, yung mga nakatanggap ng nasabing proyekto or nakinabang sa nasabing proyekto. Pagkatapos niyan, magbalik tanaw sa mga naunang panukalang proyekto. Look back, kumbaga, kung ano yung mga naunang proyekto na. And then, pangatlo, magbalik tanaw sa mga ulat sa evaluasyon ng mga proyekto. Mahalaga to. Kasi dito makikita mo kung ano yung mga dapat mong iwasan sa gagawin ninyong proyekto, sa ipapanukala ninyo. Kasi kung ang evaluasyon roon ay mababa, dapat hindi na yun ipagpatuloy. O di kaya dapat may mabago, may ma-improve. Pero kung improve naman siya, paano mo siya mapapanatilo? Paano mo pa siya mas ma-i-improve? At pang-apat, pag-organisa ng mga focus group. Pag-organisa ng focus group, dito na ngayon, yung team, kumbaga, na siyang gagawa ng nasabing proyekto. Dapat pagtuunan niyo rin ang pansin yan. Pang-lima, pagtingin sa mga datos statistika. Pagtingin sa datos statistika, dapat makita rito yung numbers. Dito pinapakita yung numbers kung kumusta yung naging daloy ng proyekto. Lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto. And then, pang-anim, pagkonsulta sa mga eksperto. Matapos mong makita yung mga unang mga proyekto, dapat mo pa rin ikonsulta ito sa iba pa, lalong-lalo na sa eksperto ng usapin na iyan or ng panukala na iyan or ng proyekto na iyan. Ikapito, pagsasagawa ng mga survey at iba pa. Pagsasagawa ng survey at iba pa, dito binibigyang tuon ang pagkuha ng panig ng mga tao. Okay? And then, pagsasagawa ng mga pulong at forum sa komunidad. Dito, kung halimbawa ay sa labas siya ng organisasyon, mahalaga na magkaroon ng parang pagpupulong ba para mailahad yung nasabing proyekto para magawa yung proyekto. Okay, feeding program. Kung walang pagpupulong, walang meeting na siyang gagawin mo sa komunidad, paano malalaman nila na may proyekto para na ganyan, di ba? So, kailangan na magsagawa ng mga meetings, mga pagpupulong para malaman nila. Narito na tayo ngayon sa bahagi ng panukalang proyekto. Ano yung mga dapat na mailagay? Ano yung kanyang format kapag magsusulat kayo ng panukalang proyekto? Again, tulad ng ibang akademikong sulatin, may panimula, katawan, and conclusion din yung panukalang proyekto. Pag-uusapan talaga akademikong sulatin, nariyan talaga yung tatlong bahagi na ito. Okay? So, pansinin natin isa-isa kung ano yung paano isinusulat, ano yung format ng nasabing panukalang proyekto. Narito yan.
Para sa pamagat, riyan na isusulat riyan yung panukalang proyekto tapos pamagat. Nilalagay yung dito, Dursawit 2016. So, dula sayaw and awit, kumbaga. So, panukalang proyekto nila is Dursawit, yung pamagat. And then, proponent ng proyekto or kung sino man yung nakaakta sa proyekto na iyan, dito yan isinusulat. Samahan ng mga kabataang Nueva Ecija. Tapos nakalagay yung kanilang contact number or mga contacts rito para naman alam kung paano i-contact. Okay? So, pamagat and then pagkatapos yung proponent ng proyekto. Kung sino yung nakaata sa proyekto na iyan. Sino yung nagpanukala ng proyekto na iyan. Kasunod ay eto, kategorya ng proyekto. Kategorya ng proyekto, anong uri siya? Ano yung, kumbaga, uri, klasifikasyon ng proyekto na iyan. So, rito sa Dursawit, sinasabing patimpalak sa pagsasagawa ng tula, sayaw, at awit. So, patimpalak pala siya, contest pala siya. So, yan yung kategorya niya. Okay? Kung halimbawa ay feeding naman, yung magiging kategorya niya is sa komunidad na aspeto din. And then, kasunod ng kategorya ng proyekto ay PETSA. So, yung PETSA, nakalagay riyan kung hanggang kailan magsisimula at hanggang matatapos yung nasabing proyekto. Okay, mahalagang maisulat yan. Gaya ng mga road construction, yung mga pagsasaayos ng mga daan. So, kung mapapansin niyo may malaking tarpaulin na siyang nakapaskil roon yung simula at hanggang hanggang saan or kailan sila kumbaga matatapos sa nasabing proyekto. So that's one of pagbibigay impormasyon sa gamit yung panukalang proyekto. Kasunod ay rasyonal ng proyekto. Rasyonal ng proyekto kumbaga magbibigay ng overview. Bakit nailahad, bakit nagkakaroon ngayon ng ganyang proyekto. So rito sa halimbawa nila, bago lubusang mawalang pagpapahalaga mga kabataan sa ilang mga uri ng sining, ay nilalayo ng samahan ng mga kabataang Nueva Ecijano na magsagawa ng patimpalak sa pagsasagawa ng dula, sayaw at awit. Layunin ng proyektong ito ang sumusunod. So inilahad rin dito yung mga layunin. Pagkatapos ng rational, nariyan naman yung description ng proyekto. Sa description ng proyekto, kasali na rito kung ano yung mga mechanics, ano yung mga dapat na ginagawa. Okay, description, Dursawit. Ang Dursawit ay isang uri ng pagtatanghal ng kinapapalooban ng dula, sayaw at awit. Tatlong uri ng sining na pinagsanib upang maging isang uri ng proyektong ipapamalas dito ang mga angking kasanayan ng mga kabataan sa nabanggit na gawain. And then nakalagay rin na ang panukalang proyekto ay sasagawa sa ika-15 ng Hunyo 2016 sa ganap na alauna ng hapon hanggang ika-4 ng hapon sa bulwagan ng Gapan City Hall. So, detalyado ditong inilalahad. Saan gaganapin, anong oras, tapos ano yung paraan ng pagtatanghal ng nasabing proyekto. So, nariyan yung halimbawa. Pagkatapos ng description ng proyekto, nariyan ngayon, mahalaga na mailahad yung budget. Okay? Budget halimbawa, yung budget nila ay ang kabuuan ay 44,000 more or less. Maaari na siyang maging 45, i-round off natin 45,000. Kung mapapansin ninyo, nandiyan nilalagay, pinapakita yung kailangang budget para sa proyekto. Okay, binigyan na, ni-round off pa nga riyan yung budget as
45,000 pero para na lamang yan sa mga extra kung may kulang-kulang ba. Okay? So budget, pinapakita rin sa panukalang proyekto kasali sa pagsulat. And panghuli, kailangan ninyo ng isang pakinabang or liham. Ano yung pakinabang or liham na ito? Ano yung kanyang nilalaman? Okay, babasahin ko ngayon yung nasabing laman ng liham kung para saan nga ba ito? Para saan nga ba yung pakinabang na sinasabi rito? So, mahal naming Mayor, pagbati, kami po ay samahan ng mga kabataang Nueva Ecijano na dumudulog sa inyong tanggapan at naghahain ng isang panukalang proyekto para malinang ang pagpapahalaga ng mga kabataan sa ating kultura, panitikan at sining. Ang proyektong ito ay amin pong isasagawa sa ika-15 ng Hunyo 2016, ganap na 1:00 ng hapon hanggang ika-4 ng hapon sa bulwagan ng ating lungsod. Kalaki po ng liham namin ito ang nilalaman ng proyekto. Sana po ay magustuhan ninyo ang aming inihaing panukalang proyekto at lubos po naming umaasa sa pahintulot ito. Sapagkat kami ay kaisa sa mabuti niyong hangarin para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Maylikha. So, isinusulat, dinudulog, kumbaga, yung proyekto na ito sa kataas-taasan na tao para maaprubahan yung nasabing proyekto. Okay? So, huwag niyo kalimutan na maglagay ng pakinabang o yung liham mismo ng nasabing proyekto. More or less. Okay? So, naway, base sa paglalahad ng bahaging ito, ay alam nila kung paano magsagawa ng isang paano sumulat kumbaga ng isang panukalang proyekto. Halimbawa lamang to itong proyekto na ito is patimpalak. Maaari kayong gumawa ng iba niyong proyekto, maaari siyang feeding program, maaari siyang halimbawa sa paaralan. Maaari ninyong magpanukala kayo ng proyekto tapos ilalahad ninyo kung ano yung nais ninyo. That's pagsulat ng panukalang proyekto. At lariyan, yan na yung wakas ng ating aralin sa linggong ito. Naway may napulot na kaalaman hinggil sa pagsulat ng panukalang proyekto.